Mahal na Panginoon, siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Tayo po mga minamahal ko, isama-samang manalangin at pagpalain ng Diyos, mga minamahal, ang kanyang dakila at mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah! Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. Hallelujah. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. We declare, beloved, Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos sa namang hadlang, pag-alinlangan, gawat lalang ng kaaway lang sa aming pakikinig. Cast out right now demons of destruction in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. Purihin at luwan natin po, minamahal ko ang ating dakilang Diyos. Minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give the full honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Stradal Meda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to our beloved children, the whole blessed Almeda family, sa lahat ng mga anak, apo at manugang ng ating mahal na pastor, at patuloy po nating pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Maminamal na patuloy po ang Diyos nagtatalaga ng mga tao, maminamal na kanyang kakasangkapanin, mga minamal upang mapanatili po ang kaayusan sa kaniyang banal na gawain, mga minamahal. At tunay na tayo po ipinagpala ng ating buhay ni Diyos, mga minamal, isang magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating kababayan mula Luzon at Visayas at Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, at sa lahat po ng ating minamahal ng mga Muslim brothers, ating mga kapatiran po, mga minamahal sa iba't ibang panig ng mundo, na patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na programa. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na gabi-gabi kami inyo pong sinasamahan, mga minamahal, upang maipangaral at maipalaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pag-share, minamahal. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy po, mga minamahal, na nagiging katuwang sa pangaral ng banal na ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran po natin in abroad, sa ating pong mga OFWs na mga kapatiran, sa ating pong mga seaman na mga kapatiran, na patuloy po, mga minamahal, umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Although na sila po ay naroon sa mga malayong mga lugar, tunay, mga minamahal ko, na abala sa kanilang pong mga pagtatrabaho. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon na binibigyan po ninyo ng puwang, minamahal, sa inyong mga puso ang pagkinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Milan, Italy, at maging sa dako po, mga minamahal ko, ng Hong Kong, sa dako ng Japan, sa mga kapatiran po natin na nandoon sa dako ng Singapore, sa dako ng Australia, mga minamahal, sa dako po ng Perth, Australia, at Sydney, Australia, sa mga outreach po natin sa mga lugar na yan, at sa mga kapatiran po natin sa dako ng Malaysia, na patuloy pong sumusubaybay. Sabah, Malaysia po, mga minamahal, patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at maging sa dako po, mga minamahal ko, ng Grand Prairie, mga minamahal, ating beloved brother John Lonsaga, at Andres family, at maging sa dako ng Calgary po, mga minamahal, beloved Kuya Eric Garcia, sa kanila pong buong pamilya, sa mga kapatiran po natin sa lugar na yan, at maging sa dako po ng New Jersey po, mga minamahal, at beloved Nanay Nimpa Sibilia, at ganoon din naman, mga minamahal, beloved brother Robert Beltran, sa kanya pong buong pamilya. Mga minamahal, salamat sa Diyos na patuloy pong pinagpapala kayo ng mahal na Panginoon. Nawa ang kagalakan at kapayapaan ng ating buhay na Diyos ay maghari po, mga minamahal, sa inyo, sa pangunang panalangin po ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal. Ang Diyos pong magpala, mga minamahal ko, sa gabing ito, at tayo po'y dadako na po, mga minamahal, sa pakinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, na sa pagkain po ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Handa po natin pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalatigid sa lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kasangkapanan ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. And let's talk about the topic, the man whose delight is po in the ng ating chapel sa dako po ng San Jose, Imelda. Every Friday is in the law of the Lord, mga minamahal. Ang tao
na ang kanyang kagalakan, mga minamahal, ay nasa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kanya pong asam, mga minamahal, ay masunod ang mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat para po sa amin na mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay kayamanan po ang salita ng Diyos. Ito po'y higit pa po, mga minamahal ko sa ginto. Para sa amin ang salita ng Panginoon ay higit pa sa anumang kayamanan sa ibabaw ng lupa. Bakit po, mga minamahal, ang ginto ay hindi makapagligtas ng aming kaluluwa. Ang anumang kayamanan sa ibabaw ng lupa, mamahaling mga bato at mga perlas, mga minamahal, anumang kayamanan na inaasamo pag-aari ng tao ay hindi po kayang, mga minamahal, makapagligtas ng aming mga kaluluwa. Kaya we totally confirm ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ang aming pong buhay at ang aming pong kagalakan. Sabi ng ating topiko, the man whose delight is in the law of the Lord, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, thy word is the light unto my feet and the lamp unto my path. Ang salita ng mahal na Panginoon ay liwanag sa aking paanan at lampara sa aking linalakaran. Mga minamahal, sapagkat kung walang salita ng ating mahal na Panginoon sa buhay ng isang tao, ang buhay ng tao, mga minamahal ko, ay magiging madilim ang landas na kanyang tinatahak. Kaya makikita po natin, mga minamahal, sa buhay ng isang tao, na bagamat siya po ay matalino, siya po ay may pinag-aralan, siya po, mga minamahal, ay nakapagtapos sa pag-aaral, marami po siyang mga minamahal diploma, at mga minamahal, siya po ay matalinong tao. Ngunit alam po ninyo, iba ang buhay ng tao na mayroon pong pangunawa at mayroon pong kaalaman sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ni Salmista David, ang salita ng Panginoon ang siyang liwanag sa aking paanan at lampara sa aking dinadaanan. Means to say, mga minamahal, kung ang salita ng Panginoon ay liwanag sa kanyang paanan at lampara sa kanyang dinadaanan, kung ang tao ay walang alam at pangunawa sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y lumalakad sa isang madilim, mga minamahal ko, na daan. At alam naman po natin, mga minamahal, literally, kapag ikaw ay maglakad, mga minamahal, sa isang daan na madilim, wala kang dalang ilaw, wala kang dalang flashlight, wala kang dalang liwanag, mga minamahal, hindi mo alam kung ano ang iyong inaapakan. Malaki po ang posibilidad na ikaw ay matumba, ikaw ay madapa, ikaw ay bumunggo, mga minamahal, anumang panganib ay posibleng mangyari sa iyo dahil hindi mo nakikita ang iyong dinadaanan. Ganon na ganon ang salita, mga minamahal, ang tao na walang pangunawa, walang alam sa salita ng Panginoon. Means to say, siya po ay isang uri ng taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo na wala pong direksyon. Minamahal ang kanyang buhay. Amen? Wala pong patutunguhan. Wala pong direksyon ang kanyang buhay. Kakaiba, kapag tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo, na tayo po ay mga minamahal, pinapatnubayan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, lean not unto thine own understanding. Huwag tayong magpakamarunong sa ating sariling pangunawa. Kailangan natin ng pangunawa na galing sa Diyos. Ito'y mula sa salita ng ating mahal na Panginoon. We need God's counsel. A counsel of all counsel ay wala pong iba kundi ang payo ng ating mahal na Panginoon, ang utos ng Diyos, ang batas ng ating mahal na Panginoon, ang salita ng ating dakilang Diyos. Through His Word, mga minamahal, ang ating buhay ay magkakaroon, minamahal, ng direksyon. Yun po ang pinakamainam sa buhay ng tao. Kaya magtataka ka, napakaraming mga tao, mga minamahal, ang nasa bilangguan. Amen. Maraming mga taong nandoon sa mga rehabilitation center, nasa Bureau of Correctional, mga minamahal. Ngunit alam po ninyo, talagang sabi pa nga, napakahirap, mga minamahal, na baguhin ang buhay ng isang tao na ilang-ilang milyon, mga minamahal, ang budget ng gobyerno sa loob ng isang taon sa mga correctional, sa mga BGMP, mga minamahal, sa mga city jail, ilang libo, ilang milyon ang ginagastos na pondo na ipinupondo ng gobyerno para lamang, mga minamahal, mapakain at mapangalagaan ang ating pong mga kababayan na nandoon sa loob ng bilangguan. Kaya nga po, mga minamahal, mapalad po ang mga
mga city jail, mga minamahal, ang mga Bureau of Correctional na napapasok ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, loobin ng ating mahal na Panginoon, ang ating pong Bureau of Correctional sa dako ng San Ramon, dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, as soon as possible ay aming pong pinagsusumikapan na makapag-start na po tayo ng ating pong Bible study sa loob ng kulungan, mga minamahal, sa loob ng Bureau of Correctional, at tunay na tayo po ay nag-aasikaso as of now ng ating ilan sa mga requirements, sapagkat hindi po tayo pwedeng basta-basta na lang pumasok at mag-conduct ng Bible study sa loob ng kulungan kung hindi po natin kino-comply ang mga requirements, mga minamahal, na dapat nating ihanda. So ibig sabihin, may mga requirements tayong pinaghahandaan at loobin ng mahal na Panginoon kapag ito na po ay makumpleto, purihin ng Diyos, mga minamahal, makapagsimula na po tayo ng ating pong pangangaral sa loob po, minamahal ko, ng koreksyonal. Ang sabi po rito, what is the character of the man, mga minamahal? His delight is in the Lord. Ano po ang katangian, mga minamahal ko, ugali ng isang tao na ang kanyang, mga minamahal, kagalakan, word delight is kagalakan. Ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan, mga minamahal, ng ating buhay na Diyos. So, iba po ang buhay ng tao na kung ang kagalakan mo ay sumunod sa utos ng mahal ng Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay mo ay nagiging maayos. May mga kapatiran, mga minamahal, lately nakausap ko, siya po ay galing po, mga minamahal, sa ibang bansa, mga minamahal, isa po siyang seaman, mga minamahal, nagtatrabaho sa barko, at alam po ninyo, ikwinento niya sa akin yung buhay niya noon na hindi pa po sila nakakakilala sa mahal na Panginoon. Talagang hirap na hirap po sila financially, mga minamahal, may income po siya, ngunit mga minamahal, hindi sapat, sapagkat instead na ibuhos niya sa kanyang buong pamilya ang kanyang maliit na income, mga minamahal, hinahati niya ito. Ang kalahati ay para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kalahati naman ay ginagamit niya, mga minamahal, para sa kanyang bisyo, sapagkat meron po siyang, mga minamahal, bisyo. Sa po ay mahilig sa sabong, mahilig po siya magsugal, kaya dapat ay mafocus ang kanyang sweldo sa kanyang pamilya, hinahati niya ito, mga minamahal. Kahit gaano kalaki ang kanyang income, mga minamahal, ay talagang kinukulang pa rin. Kaya hindi po siya nakapagpatayo ng bahay, hindi po siya nakapag-put up ng negosyo, hindi po siya nakapagpundar ng mga gamit, mga minamahal. Overtime, ang gabi ay ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi, mga minamahal. Kapag siya po ay sumasahod, halos maubos, mga minamahal, ang kanyang sahod, mga minamahal, sa kanyang bisyo. Meron pa po siyang mga utang na binabayaran. Talagang magulo. Pag uuwi ng bahay, nag-aaway sila ng kanilang misis, masalimuot ang kalagayan ng kanilang buhay. Talagang mga minamahal, patungo sa pagkabaon sa iba't ibang uri ng mga utang. Ngunit isang araw, nakilala po niya ang ating mahal na Panginoon, at dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon, kanyang naririnig every Wednesday, every Friday, every Sunday, mga minamahal, na unawaan niya na may kapangyarihan pala ang salita ng mahal na Panginoon, magbago ng kanyang pananaw. Sapagkat bilang tao, mga minamahal, meron tayong kanya-kanyang prinsipyo na pangsarili lang. Meron tayong kanya-kanyang mga pananaw na pangsarili lang. Meron tayong kanya-kanyang mga adhikain, mga minamahal, na atin lang. Ngunit nang makilala mo ang ating mahal na Panginoon, ang inyong prinsipyo ay babaguhin ng Diyos. Magiging godly principles na po ang prinsipyo mo. Ang iyong adhikain ay babaguhin ng Panginoon. Ang iyong pananaw ay babaguhin ng mahal na Panginoon. At isa sa ayos ng Diyos ang buhay mo. Kapag maayos na ang buhay mo, takbo ng buhay mo, mga minamahal, ibibless ka na ng mahal na Panginoon. Ngayon, pinagpala, meron siyang sariling, mga minamahal, bahay. Amen? Meron siyang 2 sasakyan, stable ang kanyang pamilya, punong-puno sila ng kagalakan at kapayapaan. Bakit po, mga minamahal, higit sa lahat, sila po'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Psalms chapter 1 verse 2, ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ito po yung
totoong kasiyahan, mga minamahal, na hindi kayang bayaran ng salapi. Ang kasiyahan ito na minimension sa Biblia ay hindi kayang, mga minamahal, ibigay ng mundo. Tanging mahal na Panginoon lamang po ang makapagbibigay ng kasiyahan, mga minamahal, totoong kasiyahan sa puso at isipan ng tao. Sabi niya ng Biblia, kundi ang kanyang kasiyahan ay ang kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi, mga minamahal. They meditate the Word of God day and night, mga minamahal. Yun po ang mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po natin inaaksaya ang ating mga oras sa mga bagay na walang kabuluhan, bagkus ginugugol natin ang ating pong panahon, mga minamahal, sa pagbubulay-bulay sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. Ang salita ng Panginoon, ang tao, mga minamahal, ay hindi lamang mabubuhay sa magitan ng tinapay, bagkus sa bawat salita, mga minamahal, kataga ng Diyos na lumalabas sa labi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Man shall not live by bread alone. Hindi po mabubuhay ang tao sa magitan lang ng tinapay. Bakit po ang ating kaluluwa hindi natin pwedeng pakainin ng tinapay? Ang tinutukoy po dito walang iba kundi ang ating pong mga kaluluwa, sapagkat ang ating kaluluwa ay kailangan din nating pakainin. Kaya nakakalungkot para sa ating iilang mga kababayan na walang panahon sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Walang oras sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Bahay na nandito sa labas, iniimbita po natin ang mga Bible study, makinig ng salita ng Panginoon. Ang iba'y may pupuntahan pa, ang iba'y maglalaba, ang iba, mga minamahal, ay aalis. Wala pong oras, wala pong panahon sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya nga po, nagiging masalimot ang buhay ng tao sapagkat ang kanilang kaluluwa, mga minamahal ko, ay uhaw at gutom sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, which is na ang pagkain ng ating kaluluwa, walang iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po natin pwedeng mapakain ang ating kaluluwa ng pagkain literal na ating ipinapakain sa ating pisikal na katawan. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng Panginoon. Kaya ito po, mga minamahal, ang magiging daan upang ang ating mga kaluluwa ay maging malusog. At napakahalaga ng ating kaluluwa ay maging malusog. Bakit? Hindi po ang ating pisikal na katawan ang haharap sa araw ng paghatol, because there is a time, there's a day of judgment, the great and final judgment. Ikaw at ako, mga minamahal, anumang uri ka ng tao, lahat tayo ay haharap sa mahal na Panginoon. Mayaman ka, in the time of judgment, haharap ka sa Diyos. Mahirap ka, in the time of judgment, haharap ka sa mahal na Panginoon. Babae ka, lalaki ka, bata ka, matanda ka, mga minamahal, lahat tayo ay haharap sa araw ng paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Mga minamahal, lahat tayo ay mayroong kaluluwan na dapat hatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon sa araw ng paghatol, sabi ng banal na Biblia, sa ating panahon ngayon, may mga taong ang lalaki ng katawan, ang tataba ng katawan, pero walang oras sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Mataba lang ang kanilang katawan, pero spiritually, mapayat po, mga minamahal, ang kanila pong mga kaluluwa. Yun po ang nakakalungkot. Mataba nga katawan mo, pero payat naman ang kaluluwa mo. Saan ba mas paganda? Di baling payat ang katawan mo, basta ang importante, mataba, malusog, mga minamahal, healthy ang iyong kaluluwa. At magiging mataba, magiging malusog, magiging healthy lang ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay palaging napapakain ng salita ng... Tingnan po natin literally, kapag ang tao ay hindi kumain, mga minamahal, ng 3 araw, ito po ipapayat. Kahit nga lang po ang tao ay, mga minamahal, 1 beses lang sa loob ng 1 araw, kumain, talagang mga ngayayat po yan, mga minamahal. Papaano po yung mga kaluluwa natin na hindi po natin pinapakain ng salita ng Panginoon? Sapagkat kapag may naririnig tayong pangangaral ng salita ng Panginoon, iniisip agad natin, mga minamahal, namimera na naman, relihiyon, bagong relihiyon na naman, ang negosyo na naman yan, mga minamahal. Hindi po lahat ng relihiyon, mga minamahal, ay opo, meron pong mga iba't ibang uri ng relihiyon na, mga minamahal, pananalapi ang kanila pong layunin. Sila po ay
nangangalakal, ginagamit nilang pangangalakal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon para kumita ng pera. Hindi po lahat, mga minamahal. Kagaya po sa amin dito, bilang mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala po kaming sahod, wala po kaming sweldo dito. At kung pera ang aming hanap, mga minamahal, hindi kami tatagal dito. Wala nga kaming sweldo, wala nga kaming sahod. Voluntarily na ibinigay namin ang buhay namin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po kaming ilang mga allowance, halos sapat-sapat lang sa aming pagkain, ilan sa aming mga pangangailangan, ngunit sweldo, mga minamahal ko, salary ay wala po kaming tinatanggap, mga minamahal. At makita po ninyo, wala po kaming pinipiling lugar pagdating sa pangaral, mga minamahal, mahirap, mayaman, pinapangaralan namin. Kung pera ang aming hanap, doon kami sa Forge Park mga ngaral, doon kami sa mga subdivision, mga sikat na mga lugar, mga mayayaman, mga minamahal na mga taong aming pangangaralan. Ngunit, wala po tayong pinipili pagdating sa pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. As long na mayroong mga kaluluwang tatanggap, makikinig ng salita ng Panginoon, we are willing, mga minamahal, na i-preach yung good tidings. We are willing to preach yung gospel ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng Biblia, he meditate the word of God day and night. Yun po, mga minamahal ko, ang mga taong umiibig sa salita ng ating mahal na Panginoon. He always hunger in God's word. Mga minamahal, palagi siyang uhaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Psalms chapter 119, verse 18 after verse 20, sabi ng banal na Biblia, idilat mo ang aking mga mata. Ito po'y panalangin po, mga minamahal ni Salmista David sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Makita ko ang mga kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Sapagat sa kautusan ng mahal ng Panginoon, if you obey God's commandment, if you obey God's order, obey God's law, sabi ng Biblia, makakakita ka ng mga bagay na kagilagilalas, yung mga amazing things na iyong masasaksihan sa iyong buhay kapag ikaw ay mabuhay ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mamamangha ka sa mga gawa ng Diyos. Mamamangha ka sa pagkilos ng Panginoon. Mamamangha ka, mga minamahal, sa mga gawa ng Diyos sa buhay mo dahil ang buhay mo, mga minamahal, ay pinapatnubayan ng salita ng mahal. Ibig sabihin, dahil ang buhay mo ay pinapatnubayan ng Diyos, nasa iyo ang favor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Once na tinanggap mo ang salita ng Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon. Once na tinanggap mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo ang Diyos. Once na rineject mo ang salita ng Panginoon, rineject mo ang ating mahal na Panginoon. Kapag tinanggihan mo ang salita ng Diyos, tinanggihan mo ang Diyos. Kapag itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil mo ang Diyos. Kapag itinatwa mo ang salita ng Panginoon, itinatwa mo ang Diyos. Dahil ang salita ay Diyos, ang Diyos ay salita. Kaya once you rejected God's word, wala kang ibang rinireject kundi ang ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot, iba nating mga kababayan, mga pinagtatawanan. May mga nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon sa mga palengke, nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon sa iba't ibang lugar. Pinagtatawanan nila ang pangangaral ng salita. May mapapanood ka sa mga YouTube, even though mga minamahal na kahit po bata pa na paslit, may nagpipreach ng salita ng Panginoon, binabastos ang salita ng mahal na Panginoon. Nakakatakot. Once we rejected God's word, we rejected the Lord. Kapag rineject natin ang salita ng Panginoon, wala tayong ibang rinireject kundi ang salita ng that is blasphemy. Isang mabigat po na kasalanan kapag rineject mo ang salita ng Panginoon, rinireject mo ang Diyos. Hindi po ang preacher ang iyong rinireject. Hindi po ang preacher ang iyong tinatanggihan. Ang salita ng Diyos na siyang Diyos, sapagkat ang Diyos ay salita, wala kang ibang itinatakwil kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. So yung tao na, mga minamahal, puspos ng Espiritu ng Panginoon, pinapatnubayan ng salita ng Diyos, he is always hunger in God's word. Palagi siyang gutom, sapagkat sabi ng Biblia, ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Sabik tayong makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Psalm chapter 119 verse 19. Sabi ng Biblia, ako'y nakikipamayan sa lupa. Huwag mong ikubli ang iyong mga utos sa akin.
Amen? Yun po'y prayer ni Salmista David. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na itinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Grabe po yung kanyang malalim na desires. Ang sabi rito, my souls break with longing for your judgment at all. Ang mga salita mo, mga minamahal, ang puso ko, ang kaluluwa ko, mga minamahal, ay nadudurog sa malalim na longing, malalim na desire, malalim na hangarin sa iyong paghahatol, mga minamahal. Grabing pag-ibig, grabing pagpapahalaga ni Salmista David sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang sabi niya, ang salita mo, Panginoon, ang siyang aking buhay. Ang salita mo, Panginoon, ang siyang aking kalakasan. Ang salita mo, Panginoon, ang siyang aking kagalakan. Ang salita mo, Panginoon, ang siyang aking kapayapaan. Ang salita mo, Panginoon, ang siyang aking sandigan, ang aking muog, ang aking matibay at ang aking matatag na sandigan ng iyong banal na salita. Just imagine, mga minamahal, kung walang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat isa po sa existence ng mahal na Panginoon ang kanyang salita. Yung Biblia, ito po'y pinatunayan, mga minamahal ko, na totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ito po'y nagaganap sa itinakdang panahon. At dahil sa salita ng mahal na Panginoon, maraming tawang na reforma ang buhay, na transform. Kasi napakahalaga ng transformation ng buhay ng tao. At hindi po yan nangyayari kung walang salita. Imagine dito po, mga minamahal, may mga kapatiran tayo, dati rating ex-convict, dati rating kriminal, dati rating wanted, dati rating hired killer, dati rating pumapatay ng tao na walang takot para pumapatay lang ng manok, mga minamahal. May mga kapatiran dati rating mga minamahal, mga wanted, mga kriminal, mga minamahal, magnanakaw, kidnapper, holdupper, rapist, mga minamahal, mga manyak. Amen. Sila po ay alipin ng dyablo, mga minamahal. Gumagawa sila ng kasalanan kahit ayaw nilang gawin. Kasi sila po ay kontrolado na ng demonyo. Pero nang sila po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, unti-unting binago ng mahal na Panginoon ang kanilang buhay dahil sila po ay nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Malaking bagay po, mga minamahal, sa buhay ng isang tao kapag tayo po ay palaging nakakarinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ano po sinabi sa verse 20, mga minamahal, Psalm chapter 119, verse 20? Ulitin po natin ang pagbasa. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga katulan sa lahat ng panahon. So, grabe po ang kanyang pananabik sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal, he never exchanged hearing God's word in anything. Yung mga minamahal, yung tao, the man whose delight is in the law of the Lord, he never exchanged hearing God's word in anything. Hindi po niya ipinagpapalit, mga minamahal ko, ang salita ng mahal na Panginoon kahit sa ano pumang mga bagay. Sapagkat ang salita ng Panginoon, kagaya ng sinabi ko, ang salita ay Diyos, ang Diyos ay salita. Hindi po ito matutumbasan ng anumang kayamanan sa ibabaw ng lupa. Kaya para kay Salmista David, even though he's a great king of Israel, siya po ay isang sikat na hari, mga minamahal, sa kanyang kapanahunan, ngunit ang kanyang delight ay hindi po material na mga bagay. Ang kanyang totoong kagalakan ay hindi po ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata, ang mga bagay na lilipas at mawawala. Ang kanyang totoong kagalakan ay ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng ating pinag-aaralan, the man whose delight is in the law of the Lord, he never exchanged hearing God's word in anything. Psalms chapter 119 verse 72, basahin po natin ang Biblia. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto ng pilak. Sa English, basahin natin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Ang iyong batas, amen? Ang iyong batas, mga minamahal, mula sa iyong bibig, amen, ay higit pa sa anumang libu-libong ginto at libu-libong tanso, mga minamahal. Yun po ang sabi ni kasi ganun po yun eh. Kapag ang delight mo, mga minamahal, ikaw po yung tao, amen, you are the man whose delight is in the law of the Lord.
sabi ng ating pinag-aaralan, para sa iyo ang kautusan ng mahal na Panginoon ay higit pa sa ginto, higit pa sa anumang diamante, higit pa sa anumang silver, higit pa is more than gold, more than silver, para sa iyo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi mo ito ipagpapalit, mga minamahal, kahit po sa anumang bagay, dahil para sa iyo higit pa sa ginto ang salita ng mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos ay higit pa na mas mahalaga kaysa sa pera. Amen? Yan po ay totoo. Kaya nga po, may mga kapatiran tayo dahil para sa kanila, higit na mas mahalaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Araw ng linggo, iniiwanan ang kanilang mga trabaho kahit po yung kanilang mga bosses ay pinagbabawalan sila sapagkat may mga kumpanya, mga minamahal na kahit araw ng linggo ay nagtatrabaho. Kagaya po ng isa nating kapatiran, isa pong example. Isang kapatiran po natin, mga minamahal, na pinagbabawalang dumalo. Pero alam po ninyo, mga minamahal, siya po ay dumadalo pa rin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating po yung punto na nalaman po ng kanyang amo na siya po ay lumalabas ng kanilang trabaho at dumadalo Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Nagpaalam po siya sa kanyang amo, hindi po siya pinapayagan. Ngunit ang sabi niya, mahal na Panginoon ng banal na Biblia, mga minamahal, dapat ay matakot tayo sa ating mahal na fearing the Lord more than fearing in men. Dapat ay mas matakot tayo sa Panginoon kaysa matakot tayo, mga minamahal, sa tao. Sabi nga ni Apostle Peter, obey God rather than men. Obey God rather than men. Masundin natin ang Panginoon kaysa sa tao. Sapagkat, mga minamahal, kapag magalit sa atin ang tao, mayroong Diyos na magtatanggol sa atin. Tama po ba? Amen. Obey God rather than men. Kapag sundin mo ang tao, suwayin mo ang Panginoon, hindi ka nakampihan ng Diyos in the time of mga minamahal calamities, sa panahon ng mga panganib, disgrasya, namang sakuna, walang Diyos nakakampi sa iyo dahil mas mga minamahal sinunod mo ang tao. Siyempre, madidisplease ang mahal na Panginoon. Dapat sana siya ang ating sundin. Because sa panahon nila Apostol Pedro, sila po ay nasa bingit ng kamatayan sapagkat pinagbabawalan po sila ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, ng mga Sanhedrin na sila po ay hindi mag-preach ng gospel sapagkat sa panahong iyon, mga minamahal, ay gustong pigilan ng kaaway para po maipangaral ng dakilang ebanghelyo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sila Apostol Pedro ay pinuspos ng katapangan, ng karunungan, ng kaalaman, ng pangunawa. Mga minamahal, binigyan sila ng malalim na courage para ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Pinagbabawalan silang, iba sa kanila ay pinapatay na, ang iba sa kanila ay kinukulong na. Meron sa kanila mga death threat na po, mga minamahal. Ngunit hindi po sila natatakot mamatay. Bakit po sa kanilang pananampalataya, for to me to live is Christ and to die is gain. Para sa kanilang mabuhay, tagumpay, ang mamatay, tagumpay, mga minamahal. Kaya hindi po sila natatakot mamatay. Although na may mga death threat, pinipigilan silang mangaral, pero ipinapangaral pa rin nila ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pedro, we obey God rather than men. Susundin namin ang Panginoon kaysa sa tao. Tama po yun. Kaysa naman, mga minamahal, sundin mo ang tao, masuway mo ang mahal na Panginoon. Yung blessing ay wala sa tao, nasa mahal na Panginoon. Sabi nung isang kapatiran, mga minamahal, siya po yung nagpaalam sa kanyang boss, hindi po siya pinayagan. Every Wednesday, lumalabas siya ng trabaho, dumadalo. Meron pong nagsumbong dahil sip-sip, mga minamahal, hindi po nawawala yan sa company. May mga tao talagang gusto nila na babasahin ang papel mo para silang mapalapit sa boss nila, mga minamahal. Ganun ang nangyari, sumip-sip. Siya po, mga minamahal, ay tinawagan ng kanyang sir, totoo ba ito na every Wednesday, Friday, Sunday ay wala ka sa iyong poste, wala ka sa iyong trabaho? Sabi niya, opo sir, dahil para sa akin, mahalagang pagdalo, dahil dito ang buhay ko binago. Pamilya ko binago, pinagpala kami ng mahal na Panginoon, grabing himala na aking naranasan. At hindi po pwede, sir, na hindi ako dumalo sapagkat ito po'y pagpapahayag ko ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, totoo po yun. Yan po ay token ng ating appreciation sa greatness ng Diyos sa buhay natin. Yan po yung ating pagdalo sa gawain ng Panginoon. That is our token of our appreciation sa lahat ng goodness ng Panginoon, sa lahat ng greatness ng Diyos, sa lahat ng mga miracles ng mahal na Panginoon, sa lahat ng performance ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal, dahil hindi tayo makakaabot sa ganitong level ng paglilingkod, sa ganitong taon ng paglilingkod, kung wala po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Yung mga blessing na ating tinatamo ngayon, wala po ito kung wala po ang mahal na Panginoon. That is the truth. That is reality ng paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kailangan natin i-accept na lahat ng blessing na ating tinatamo, ito po ay grace ng Diyos. Ito po ay biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bilang tugon sa goodness ng Panginoon, tayo po ay mayroong token of appreciation. Ina-appreciate natin yung goodness ng mahal na Panginoon. So yung token nito, naglilingkod tayo sa Kanya. Dumadalo tayo ng Miyerkules, dumadalo tayo ng Biyernes, dumadalo tayo ng Linggo. Hindi po ito kabayaran. Mga minamahal, hindi tayo naglilingkod para sa kabayaran. Dahil hindi natin kayang bayaran ng mahal na Panginoon. Walang sapat na halaga yung crucifixion ng mahal na Panginoon in the place of Golgotha, mga minamahal, sa Calvary, ay talagang, mga minamahal, wala pong sapat na pera na kaya nating tumbasan. Hindi nga tayo makakabayad sa Diyos eh. Ibigay pa natin lahat. Gawin pa natin ang lahat. Ibigay mo pa ang nasa iyo. Ubusin mo pa ang oras mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi natin mababayaran ang kabutihan ng Panginoon, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Walang sapat na halaga. Walang sapat na gawa para mabayaran natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ginagawa natin ang mga bagay na ito. Hindi po ito kabayaran, mga minamahal. Ginagawa po natin ang bagay na ito para maipahayag natin yung ating pasasalamat sa ating wala po tayong ibang magagawa kundi paglingkuran ng may kagalakan, may katapatan ng mahal ng Panginoon para mapasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos. Minamahal ko sa ating mga buhay dahil ang Diyos ay totoong mabuti. Ang Diyos ay totoong mapagpala. Purihin po at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal, ano pong nangyari sa isang kapatiran natin? Siya po ay pinagbawalan ng dumalo. Sabi ng kanyang sir ngayong linggo, tatawag ako sa iyo. Kapag walang sumagot, ibig sabihin wala ka. Pagka Lunes, kunin mo na lahat ng gamit mo at umuwi ka na. Alam niyo, mga minamahal, nag-worry siya ng konti sapagkat siyempre mawawalan siya ng trabaho. Paano yung anak niya? Paano yung pamilya niya? Yung tuition fee ng anak niya? Paano yung daily expenses nila? Saan sila kukuha kung mawalan siya ng trabaho? Pero alam po ninyo, ang mga anak ng Panginoon, kapag ang puso natin ay balot na balot, ang isip natin ay punong-puno ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, alam natin na may paraan palagi ang Panginoon, higit pa sa ating kapamaraanan. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung mawawalan man ako ng trabaho, alam ko na kaya mo akong bigyan ng higit pa sa trabaho ko ngayon dahil iyo ang lahat ng bagay. Kapag unahin ko, Panginoon, ang iyong kalooban, unahin ko ang iyong katuwiran, idaragdag mo sa akin ang lahat ng bagay. Alam ninyo, mga minamahal, dumalon pa rin siya ng gawain. Araw ng linggo, naandoon po sa dako ng Amoranto, nagpupuri, nagluluwalhati. Hindi niya po namalaya ng oras, mga minamahal, sa grabing kagalakan na kanyang nadarama dahil sometimes ganun po tayong mga Kristiyano. Kapag nagsasakripisyo tayo, nagagawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, grabing kagalakan, grabing kapayapaan, na hindi po kayang yung unspeakable joy, unspeakable peace sa ating puso, sa ating isip, na hindi kayang maririp. Yun po ang sabi ng Biblia, hindi kayang maririp, hindi kayang maarok. Mga minamahal na uri ng kagalakan kapag tayo po ay nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Habang siya po ay dumadalo, lumuluha siya. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ng kanyang sarili, bukas siguradong ipapatawag ako ni boss, wala na ako sa trabaho, mga minamahal. Hinintay niya po ang tawag ng kanyang boss. Nagtrabaho pa sa pagtawag ng kanyang boss, pinatawag sa kanilang opisina, sabi niya, sir, andito na po ako. Sabi ng kanyang sir, mabuti na lang, kahapon tumawag ako, ikaw ang sumagot. So takang-taka siya, paano siyang sasagot na nandun sa dako ng Amoranto, mga minamahal, ang sabi ng kanyang isip, siguro ang hilyon ng mahal na Panginoon, na kinasangkapan ng mahal na Panginoon upang hindi ako matanggal sa trabaho. Grabing biyaya ba? Mga minamahal, grabing pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya nga po, sabi ng ating pinag-aaralan, ang salita ng Panginoon na higit pa, mga minamahal ko sa salapi. Kung inuuna mo ang tao or potential client, mga minamahal, to earn some money, mas pinili mo ito kaysa sa makinig ng salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin, mas mabuti sa iyo ang ginto kaysa sa salita ng Diyos. And you can be called a blessed man. Hindi ka matatawag na blessed man.
Kapag inuna mo yung mga potential client mo, inuna mong kumita ng pera kahit araw ng linggo, a-absent ka, iiwanan mo ang gawain ng mahal. May mga kapatiran tayong ganyan eh. Nasa amorato na, nasa gawain na ng mahal na Panginoon. Riring ang kanilang cellphone, tatawag yung mga potential client nila, mga minamahal. Ang purpose is to earn millions, earn thousands, earn some money. Mga minamahal, iniiwan ang gawain na hindi pa tapos ang gawain, amen, para lamang mga minamahal kumita ng pera. So nakakalungkot. Ibig sabihin, mga minamahal, mas mahalaga sa kanila ang ginto, mas mahalaga sa kanila yung kanilang potential client, mas mahalaga sa kanila to earn some money, mga minamahal, than the Word of God. Kaya nga ang sabi ng Biblia, they can't be called a blessed man. Hindi po sila matatawag na blessed na mga Kristiyano, blessed na mga tao. May mga kapatiran tayo na araw ng linggo hindi dumadalo, nakikipag-meet sa kanilang mga potential clients, sa kanilang mga business partner, mga minamahal, hindi dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. That is only temporal riches, mga minamahal. Dapat ay nakapokus tayo sa mga butang na eternal, hindi po sa mga temporal na mga bagay. Oo, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng salapi, kailangan natin ng financial dahil marami tayong mga gastusin. Pero minamahal, sino bang source ng lahat ng bagay? Kanino ba galing ang pera? Yung mga potential client na yan, sino bang dapat magbigay? May mga kapatiran tayo, mga minamahal, na pagdating talaga ng araw ng linggo, sarado ang kanilang tindahan. Pagdating ng araw ng linggo, close ang kanilang business. Kahit sinong potential client, mga minamahal ang tumawag, binabaliwala po nila yan. Kahit yan po ay worth of million. Inuuna nila ang salita ng mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng Diyos? Alam po ninyo, mayroon si testimony ng isang kapatiran, ganyan na patotoo. Araw ng linggo, may tumawag na potential client sa kanya. Mga minamahal, ang kanilang ibinibenta, sila po ay nasa realty. Alam naman po natin kapag ang isang businessman ay nasa realty, talagang milyon ang kinikita po niyan. Lalong-lalo na kung nagbebenta ng ikta-iktaryang mga lupa, mga minamahal, talagang milyon. Ngunit alam po ninyo, araw ng linggo, tumawag, kailangan siya po ay makarating. Talagang grabing temptasyon, grabing pagtest ng mahal na Panginoon para makita kung ano bang mas mahalaga sa kanya. Yung potential client ba niya o gawain ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo, kinancel po niya yung schedule niya doon sa kanyang potential client, mga minamahal. Ngunit alam po ninyo, hinipo ng mahal na Panginoon, kinabukasan pagkalunis, tumawag uli, nag-reschedule ng kanila pong meeting at na-close deal po, mga minamahal, yung kanila pong mga minamahal deal. So ganun po ang ating pinakamahal. Pag inuna mo siya, makikita mo ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. You can't be called a blessed man kapag inuuna mo ang pera kaysa sa gawain ng Diyos. You can't be called a blessed man kapag inuuna mo yung potential client, inuuna mo ang negosyo, inuuna mo ang trabaho, inuuna mo ang hanap buhay, mga minamahal, kaysa sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang iyong kaluluwa sa harapan ng Diyos ay magiging payat, mga minamahal. Oo, mataba ang iyong kaluluwa. Pero ano ang kabuluhan, minamahal, kung mataba ang iyong katawan, ngunit payat naman ang iyong kaluluwa? Take note, ang harap sa mahal na Panginoon. In the time of judgment, hindi ang ating physical na katawan, sapagkat walang laman at dugo na makakapasok sa karyan ng langit. Tanging ang kaluluwa natin ang harap sa Panginoon sa araw ng paghatol. At napakahalaga na, mga minamahal, we are always concerned para po sa spiritual health natin, mga minamahal, sa kalusugan ng ating spiritual na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po kaming sinasabi na hindi mahalaga ang pera. Wala po kaming sinasabi na hindi mahalaga ang trabaho. Huwag kayong magtrabaho. No, hindi kami nagpipreach dito, mga minamahal, huwag kayong maghanap buhay. Yung punto lamang po namin, mga minamahal, huwag niyong unahin ang mga bagay na temporal, sapagkat ang mga bagay na yan ay lilipas at mawawala. Mas bigyan po ninyo ng dobleng pagpapahalaga, mga minamahal, ang mga bagay na mananatili magpakailan paman. Walang iba kundi ang salita ng mahal na Panginoon. Heaven and earth will pass away, but my word remain forever. Yan po ang sabi ng mahal na Panginoon. Lilipas ang langit, lilipas ang lupa, lilipas ang mga bagay na ating nakikita sa ating panahon. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailan paman. Ang ibang mga kapatiran hindi dumadalo dahil family day. Opo, nandun po tayo, mga minamahal. Mahal ninyo ang inyong pamilya. Mahalaga sa inyo ang bonding.
para sa inyong pamilya, mga minamahal. Pero I think mas mahalaga ang banding natin sa mahal na Panginoon. Pwede naman tayo schedule, mag-set ng schedule na hindi po conflict sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit kailangan linggo pa tayo mag-schedule ng family bonding natin? Hindi ba pwedeng Martes? Hindi ba pwedeng ibang araw na hindi conflict sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit isi-set up pa natin yung ating pong schedule ng ating family day sa araw pa ng linggo? Ang araw ng linggo ay pag-aari po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Atin ang 6 na araw, ngunit ang ika-7 araw ay pag-aari. Even the Lord in 7 days, mga minamahal, ika-7 araw, ay hindi po nagtrabaho ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ang ika-7 araw ay pinapaging banal ng Diyos. At ang sino mang nagpapahalaga sa ika-7 araw ay pinapaging banal din naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakakalungkot, ang daming araw na pwede tayong mag-set up ng ating pong family day. Bakit Sunday pa? Ang sabi rito, unahin mong parangalan ang nagbigay sa iyo ng pamilya. Tama po, maminamahal, tama po yun. Sino pong nagbigay sa iyo ng family? Bakit ka may family ngayon? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng anak, binigyan ka ng magulang, binigyan ka ng mga kapatid. Kanino ito galing? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. So before, mga minamahal na pahalagahan natin yung ating family, unahin nating parangalan at pahalagan ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, unahin mong parangalan ang nagbigay sa iyo ng family bago mo i-celebrate ang family day. Dahil kung walang nagbigay sa iyo ng family, wala kang family day. Tama po yun, mga minamahal. Saan ka nga naman magkakaroon ng pamilya kung walang Diyos na nagbigay sa iyo ng pamilya? So, ang point ng ating pinakamamahal na Panginoon, pahalagahan natin unang-una ang ating mahal na Panginoon. Bakit tayo magsiset up ng family day na araw ng linggo? So mag-set up tayo ng family day sa ibang araw para hindi po makonflict ang ating oras sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil siyempre, mga minamahal, hindi natin mapapakain ang ating mga kaluluwa kung nandun tayo sa beach. Hindi natin mapapakain. At saka napakahalaga ng fellowship, mga minamahal. Yung word na assembly, yung word na fellowship, in Hebrews chapter 10 verse 25, sabi ng banal na Biblia, not forsaking the assembly of ourselves, together of some is, but exhorting one with another as you see that the Lord is approaching. Kaya po, basahin natin mga minamahal para maliwanag ang salita ng mahal na Panginoon. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 25, mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon. Ano pong sinabi ng Biblia? Huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. This is not a suggestion. Hindi po ito suggestion. Mga minamahal, yung kahalagahan ng ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, yung ating pagdalo sa gawain, this is not a suggestion. It is a command. Tayo po'y inuobliga ng mahal na Panginoon. Bakit po? Every time na tayo po'y dadalo sa gawain, nare-refresh ang ating kaluluwa. Once we are sincere worshiping the Lord in the time of our fellowship, in the time of our assembly, mga minamahal, 100% tayo'y marirefresh. 100% tayo po ay marirevive kung tayo po ay sincere dumadalo. Pero kung dadalo ka, nandun ka sa gilid, dadalo ka, nandun ka sa likod, dadalo ka sa gawain, nandun ka sa malayo, dadalo ka sa gawain, cellphone ang iyong hinahawakan, habang nagagawain, nag-EML ka, chat ka ng chat, FB ka ng FB, YouTube ka ng YouTube, mga minamahal, hindi ka nagko-focus, hindi ka nagko-concentrate, mauubos na lang ang oras sa iyong pagsamba, kaya magtataka ka, mga minamahal, uuwi kang hindi blessed. Uuwi kang hindi revive. Uuwi kang hindi refresh. Mga minamahal, spiritually. Kasi, mga minamahal, hindi ka nag-focus. Wala kang malalim na sinseridad sa iyong pagsamba. As long na ikaw ay sumamba with sincerity, with humility, makita mo yung blessing ng mahal na Panginoon spiritually. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag nating pabayaan ang pagkakatipo ng mga banal. Every Wednesday, that is pagkakatipo ng banal. Biyernes, linggo, lalong-lalo na po ang linggo, yan po'y pagkakatipo ng mga banal. Sabi ng Biblia, gaya ng pag-uugali ng iba. Amen. Dahil ang iba, pinababayaan nila ang pagkakatipo ng mga banal. Pero yung mga Kristiyano na pinababayaan ang pagkakatipo ng mga banal, tingnan natin ang takbo ng kanilang mga buhay. Tingnan po natin ang kanilang spiritual. Tingnan po natin ang kanila pong estado sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, bagkus
Pagkatapos, kayo mag-aralan sa isa't isa. Encourage one with another. Pray one with another as you see that the day of the Lord is approaching. Mga minamahal, habang nakikita natin na papalapit na po ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Yung point ng ating buhay na Diyos. Unahin nating busugin ang ating kaluluwa bago ang ating bulsa. Unahin nating punuin, mga minamahal, ating mga puso ng salita ng Panginoon, mga minamahal, kaysa sa mga bagay ng mga material. Yan po ang pinakamahalaga sapagkat all of us are temporal. Ang mga bagay nating inaasam ay pansamantala lang. Ang buhay natin ay pansamantala lang, mga minamahal. Hindi po tayo tatagal dito sa mundo. Ingon pa galing sa Bisaya, way mangugat ka na to, kutob sa mga minamahal, dugay nga panahon. Tayo po ay lilipas, pansamantala lang ang buhay natin dito sa lupa. Kaya wag nating yakapin at higit na pahalagahan ng mga bagay na pansamantala lang. Sa mga oras nito, mga minamahal, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Wala pong ibang mahalaga sa buhay ng tao kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon, itong pagkain ng ating kaluluwa. Nakakalungkot kung may mga kababayan tayong mga minamahal, masakit sa kanilang tenga ang pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ngunit mapalad naman po yung tao, mga minamahal na pinapahalaga ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, blessed is he who keep the word, who hear the word and keep it. Mapalad ang nakikinig at mapalad ang iniingatan ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aming puso, ang aming isip, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoong Hesus. Hugasan mo ang aming puso magitan ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos, Hari, at aking dakilang tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal. Tayo po'y manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Habagan mo po ang aming mga kababayan, ang aming mga minamahal na mga kapatiran, mahal na Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga puso, kanilang mga pangunawa. Maunawaan po nilang salita mo, mahal na Panginoon. Kabagan mo sila sa aming mga kababayan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minawal, tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan. Amen. Ngunit bago pong lahat, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya, ang pangalawa ay pagsisisi, ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, para po sa ating mga pangangailangan. Ipikit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating mga kamay. Mga minamahal, anuman po mga prayer requests na nasa ating comment section, mga minamahal, hindi naman po natin mabanggit isa-isa, but through the leading prayer for beloved Honorable Pastor, ano man ang mga prayer request natin, mga spoken request natin, mga minamahal na ating pong itinupost sa ating pong comment section, ang Diyos po ang magbigay ng katugunan sa inyong pong mga panalangin. Tayo po'y mag-pray. Mapagpalang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na buhay, Diyos na mapagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Kabagan mo po ang aming minamahal na mga kapatiran. Ano man po ang kanilang mga prayer request, ang kanilang pong mga spoken request, kanilang pong mga kahilingan sa kanilang mga puso, desire ng kanilang mga puso. Ipagkaloob mo po ito isa-isa, mahal na Panginoon. Sa paunang panalangin ng mahal na Pastor, grant their prayers, Lord, grant their prayers in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sa point of contact, mga minamahal, ilagay po natin ang ating pong mga kamay sa ating pong mga screen, ng ating mga gadget. Hallelujah. At sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid ay totoong kapakipakinabang. To the leading prayer for beloved Honorable Pastor, tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras nito, mahal na Panginoon, kami po'y dumadalangin sa iyo. Mabag po kayo sa aming mga kababayan na umaasa at nagtitiwala. Mga kapatid namin, mahal na Panginoon, dumudulong sa iyo ng sumamo. Ano man mga karamdaman ng kanilang taglay kung magpagaling? Ano man problema ng kanilang taglay kung magbigay ng kalutasan? In the mighty name of Jesus, cast out right now, demons of problem be solved. Hallelujah. Sickness be healed. Infirmities cast out.
Cast it out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of doubt, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, began, sickness be healed in Jesus' name. Demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of high blood, anumang demonyo ng karamdaman, sakit sa ulo, anumang lagnat, sipon, anumang demonyong hadlang sa mga pagpapala, katugunan, hadlang sa katugunan sa mga panalangin. As out in the mighty name of Jesus, bless us, O Lord, and we claim all the victory in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos pong magpala sa ating lahat, para po sa ating mga banal na gawain sa lugar na ito. Every Wednesday, huwag po natin kakalimutan, ngayong darating na Wednesday, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. This coming Friday po, mga minamahal, overnight prayer po natin, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Every Sunday po, this coming Sunday, hindi po mga minamahal, paki-inform po ang inyong mga loved ones. This coming Sunday ay ating pong Holy Supper po, mga minamahal. Every last Sunday of the month, tayo po ay mga minamahal nagdadaos ng ating pong banal na hapunan. Kaya mga minamahal, magpala po ang ating mahal na Panginoon. This coming Tuesday po, mga minamahal, araw ng bukas, Lunes po ngayon, Martes po bukas, meron po tayong church anniversary, mga minamahal, 6th year church anniversary po, mga minamahal, sa dako ng San Isidro L6 Tungawan po, mga minamahal. Doon po tayo magsama-sama sa mga nearby outreach, naway magkita-kita tayo po doon, mga minamahal, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. At ang Diyos pong magpanalangin sa ating lahat, mga minamahal, tayo po yung manalangin para sa ating closing prayer. Ipabaon po ng Panginoon ang kagalangan, kapayapaan sa ating puso at sa ating kaisipan. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, salamat sa matagumpay naming naisagawa na banal mong programa sa gabing ito. Salamat sa iyong mga banal na salita. Naway kasangkapanin mo po ang mga salitang ito na magbulat sa aming puso, sa aming pangunawa, na wala pong higit na mas mahalaga pa, kundi ang paglilingkod sa iyo, ang pagsunod sa iyong mga banal na salita at kautusan. Malapang sa aming pansamantalang pag-iwalay kung papaano mo kung pinag-ingatan sa buong maghapon, ganun din sa buong magdamag. Ipabaon sa amin ang kagalakan, kapayapaan sa aming puso't kaisipan. Sa pangalan ng Jesus, sa pangunang panalangin ng Malapastor. Bless us, Lord, in Jesus' name. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon mula po dito sa ating studio, sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Kung aking namamalas
dahil sa